Ang lalim guys, tutumba ako. Kamali ako. Unang tumba. Wala, gago. So kanina, eto, nakapasok to. Tapos napag-aralan ko parang hello guys, good morning. So today mag-adventure day ride lang tayo. Buti pinayagan tayo ni Mrs. Hindi pa tayo makapag-camping ngayon kasi medyo wala pa tayong magandang bakanting oras. Pero gagawin ko ng paraan para masundan yung camping natin. Actually, galing pa nga akong night shift sa trabaho. Bukas may lakad pa kami ng weekend. Pag lumilipas kasi yung linggo na hindi ako nakakapag-ride, medyo parang may kulang sa akin, parang nakakalungkot. Kaya ito, para kahit paano makabiyahe tayo. So kung mapapansin nyo guys, very lightweight lang yung setup ko ngayon. So tara guys, biyahe na tayo. So Friday ngayon mga tol, medyo mainit, summer na. So nakita ko yung weather sa Rizal, parang di naman maulan. Maganda yun para maiwasan natin yung maputik na daan. Pero yun nga lang, medyo mainit yung biyahe natin. Ang sarap nung balanse ng bike ko ngayon. Tinanggal ko kasi yung box, tapos naglagay lang ako ng parang dry bag sa pillion seat. So isa sa natutunan ko pag adventure riding, off-road ganyan, talagang dapat papunta ka ng lightweight. Iwasan mo yung mga panniers, mga back hanggat maaari. Dadalin mo yung bigat ng iyong motor papunta sa gitna, papunta rito sa bandang tangke, papunta sa center. Sarap gamitin. So guys, gusto ko lang ma-discuss yung sa off-road, yung kahalagahan ng clutch control and throttle control. Ewan ko, baka dahil nung natuto kasi ako mag-manual, simula ako sa Honda City 2006. Yung manual kasi noon, sobrang aalagaan mo yung clutch. Kasi pag nagkamali ka lang kahit konting-konti, mamamatay na yung sasakyan. Siguro doon ako na practice, tinuruan ako ng tatay ko noon. So kung halimbawa inaangat mo na yung clutch pero parang ang bagal pa rin ng motor mo, dagdagan mo ng throttle. Kung sakali naman ang lakas ng throttle mo, parang yung tipong nagwawala na yung motor mo, baka naman kasi ang baba naman masyado ng clutch mo. Yun nga yung term ng mga tito, mga tatay natin noon na timpla. Pero nung natutunan ko kasi sa driving school, ang technique lang, 'di ba? Aangat mo yung clutch papunta ng biting point, tsaka mo bibigyan ng power, parang ganon. Pero kung halimbawa nga kabisado mo na yung motor mo or sasakyan mo, kahit sabay, kahit angat mo na yung power tapos dagdagan mo ng clutch. Kasi sa off-road riding, mahalaga kasi yung consistent, yung steady. Halimbawa kung paakyat, ganun kahalaga mo siya magagamit. Hindi mo kailangan na sobrang bilisan. Sa mga naaral ko, parang basta yung steady yung power, yung delivery, I would consider myself na newbie, na medyo intermediate adventure off-road rider. Yung mga nasi-share ko sa inyo, pwede nyong i-try apply. Yun kasi yung mga na-research ko, yung mga professional off-road rider, ganun yung ginagawa. So pag nagka-budget, gusto ko rin talaga magkaroon ng certificate or proper training kaysa yung nanonood lang ako ng mga tutorials. Tsaka maganda kasi dun sa training, di ba parang problema mo wala kang lugar na mapagte-trainan. So dun may mate-trainan ka na buong araw yon, or depende sa kung gaano katagal yung kukunin mo. 650 po? 411? 411? Himalayan. Pang ano, off-road. Saglit lang ako dyan sa Rizal. Saglit lang, day ride lang. Mag-o-off-road lang ng konti. Tanggal ka ba sir? Oo.
So guys, kung mapapansin nyo, may bago tayong GoPro sa harapan. Nag-sale lang kasi yan nung nakaraan kasi 'di ba, ang dami nang naglabasan ngayon na mga bagong action camera, yung Ace Pro ng Insta360 ata yun. Ang daming competition, yung pati yung sa DJI, mga vlogging gears, mga ganyan. So sobrang nagmura siya, tapos nag-sale pa. Pero hulugan lang din yan guys, kasi ang nasa isip ko noon, nag-invest ako sa oras. Nagets nyo? Parang lumilipas yung oras mo, tapos kung gagawa ako ng videos, hanggat kaya ko pa, gusto ko yung maganda na siya, yung kumpleto na siya, na kung paano ko siya pangarapin lumabas. Masaya rin naman ako dito sa ginagawa ko na to. Abangan nyo guys, marami pa tayong plans sa channel natin para mas mag-improve pa. Saya kasi talaga, number one is yung nakaka-capture mo yung mga adventure mo, diba? Tapos nasi-share mo. Pagdating ng panamari, medyo may edad ka na, yung matipong mapapanood mo siya. So yung pupuntahan nga pala natin guys ay Kinabuan Falls. Dito lang sa may Tanay Rizal. Nakita ko kasi dun sa adventure group namin, parang ang ganda nung trail. Tapos ni-research ko siya ng konti. Medyo exciting nga yung trail niya. Marami siyang river crossing din, parang gano'n. Tapos sabi ko, basta alis na ako ngayon. Tapos pinin ko yun, and bahala na kung anong maging adventure natin. Minsan kasi hindi ako masyadong nagpaplano, kasi parang nawawala yung thrill ng adventure. Tingnan natin kung kamusta yung trail doon. So kung ikaw halimbawa gusto mo rin mag off-road adventure riding, expect mo na most of the time, lalo sa trails off-road, nakatayo ka. Kaya maganda mag-invest sa medyo taller na handlebar. Ito medyo taas to, tapos medyo malapad. Kay Indian Expert Garage ko nabili. Sobrang komportable kahit tumayo ako. Dati na-discuss ko yun sa Campwell eh. Yung purpose kasi nung pagtayo, parang nagiging weightless ka. So ang ibig sabihin nun, parang tinatanggal mo yung bigat mo sa motor para itakil yung mga obstacle, and hahayaan mo na magtrabaho yung suspension ng motor mo. Gusto ko lang ulit mag-thank you sa misis ko. Pinayagan niya tayong umalis ngayon. Problema lang kasi solo na naman daw ako. Minsan kasi pag nagplano ako medyo biglaan eh, kaya ayun, minsan solo ako. So ang diskarte guys, halimbawa para payagan kayo ng asawa nyo, gawin nyo lahat ng mga gawain sa bahay, mamalengke kayo like day before, lahat gawin mo. Tapos pag hindi pa rin umubra yun, pagbigay ka ng pera, ayun, papayagan ka na nun. Medyo bibilis ako ng konti kasi nangako ako kay misis, mga tanghali makakauwi na ako eh. Pero dun pa rin tayo sa safe. So Friday ngayon, di ko na rin pinalampas yung pagkakataon na ngayon gawin yung day ride ko, kasi naranasan ko na yung Sabado Linggo, medyo matao talaga. Kaya ako nga pala nababanggit yung off-road adventure bike, kasi minsan may mga adventure bike na ganun yung tawag sa kanila, pero mostly pang touring yung ginagawa sa kanila. So pag sinabi ko na adventure bike, sa off-road ko siya dadalhin. Nakakatuwa yung mga lumalabas ngayon na mga motor, puro papunta na doon. Number one dyan yung Tenere 700, yung balance niya maganda din, nasa bandang harapan. Tapos lumabas yung CF Moto na 450 MT na bago nilang adventure bike, ganun din yung design niya. Tapos yung GS ngayon naglabas na rin ng parang ganung design din na maganda yung balance niya. Meron na silang 900cc na adventure bike na yung engine niya hindi masyadong malaki. Tapos meron din yung Ducati Desert X. Meron ding ilalabas ngayong bago, yung MV Agusta na off-road adventure approach din, na ganun din yung design, maganda rin yung balanse. So nakakatuwa kasi bumabalik sa ganun yung mga adventure bike ngayon, na hindi sobrang bulky na ang lalaki ng makina sa harapan, ang lalaki ng mga bracket, ang lalaki ng mga ilaw, ang lalaki ng mga pannier, mga box, di ba? Guys, gusto ko palang ma-share yung ilan sa mga channel, YouTube channel na pinapanood ko. Marami talaga akong natututunan na useful tips and mga training, parang gano'n. Si Adam Riemann, yung channel niya sa YouTube is Motology Films. Tapos Brake Magazine, yan, ilalagay ko na lang sila sa description and dito sa screen ko para makita nyo.
Panoorin nyo sila. Doon ako nakakakuha ng mga useful na mga tips din for adventure off-road riding. Punta lang tayo saglit dito sa Shell. Parang medyo nagugutom ako eh. Hanap tayo ng makakain ng konti para hindi tayo gutom pagdating dun sa trail. Dito na lang sa harapan ng shop para nakikita ko yung motor ko. Para makabenta rin ako yan bago ako mag-camping nyo. Bago lang. Guys, alis na rin tayo. Kumain lang tayong konti. Gutom ako eh. Napitikan tayo. Hahanapin na naman natin mamaya. So mabanggit ko lang pala guys, pag ganito na puro kurbada, huwag na kayong mag-overthink ng mga ganito dapat yung technique, ganito dapat, ganito ganyan. Basta pag papunta na kayo ng kurbada, bagalan nyo na yung takbo nyo. Kasi yung mga technique na ganyan, mahirap gawin dito yan eh, lalo sa public road eh. Kasi hindi mo alam yung capability ng mga kasalubong mo, ng mga kasama mo. Paano kung ang ganda nga nung technique mo, tapos kamote pala yung nasa harap mo o yung kasalubong mo, diba? Para safe, pagpapasok ka na ng curve, bagalan mo, tamang liko lang, tamang banking lang, hindi mo kailangan bilisan. Banking na kontrolado, parang ganun. Kasi at the end of the day, ang pinakamahalaga is ma-enjoy mo yung biyahe mo. So guys, malapit na tayo lumiko. Based dito sa Google Map, Santa Ines Road. Okay, Camp Hiatus. Entrance ko lang tayo sir, 10 pesos per motor sir. Sige boss. Kinabuan. Punta akong Kinabuan si sir. First time ko po dun eh. May mga ma-advise po ba kayo papunta ron? May advice ko sir, ano lang, alalay lang kayo sir. Alalay lang po. Maraming ilog po ba doon? Oh, marami po kayong tatang. Hindi naman maulan ata eh, no? Hindi naman sir. Malayo pa yun boss. Mga ano sir, Naka ano lang ako boss eh. Naka Google Map lang ako. Sundin ko lang to, no? mga isang oras siguro. Isang oras pa, no? Oo. Ingat lang kayo sir kasi may mga hams doon po sir sa mga barangay kaya po. Oo. With yun sir, pero may hams doon sa may di ka anong pansin. Oo. Papasok pa kayo doon pag kinabuan sa unang banasan tayo. Sige po. Motor lang sir, pumapasok din. Sige po. Ay, mga sasakyan pala sir na ano yung Mga 4x4. mga 4x4 yun. Sige po. Boss, thank you po. Anong pangalan po nila? Christopher po. Sir Christopher, thank you. Sige po. Yan po kayo. Opo. So guys, off-road na tayo. Medyo light na off-road pa daw. Guys, medyo light off-road yung nauna and wala nang signal. Buti nag-download ako ng offline na maps and sinusundan ko lang to. Sana okay naman to, sana tama naman. Hindi naman ako magtatagal dun sa falls. Magpipicture lang ako tapos siguro kakain lang ako sa Cafe Catarina, then uwi na ako. Or pag tinamad na ako, baka umuwi na akong diretso. Kain lang ako ng kung saan may madaanan para mura lang. Ito, mga sikat na to na mga campsite, mga river ranch. May river na dito. Mag-rain shoe cover siguro ako. Pero mababaw pa eh. Para iwas abala na rin. Pwede rin masuot na rin ako. Para dire-diretso tayo. Tingin ko hindi mataas ngayon yung mga ilog. Kasi hanggang dito. Ang init. Summer. Grabe. Let's go. Bato. Let's go. Mukhang ganda mag-pictorial dito. Dala ko yung camera ni Mrs. eh. Picture tayo. Mukhang di ko matutupad yung pangako ko sa asawa ko na uuwi ako ng tanghali. Anong oras na? 10:45 na. Ilang oras pa? Isang oras pa. Baka di na ako mag-picture mamaya. Tanghali pa tayo makakarating. Okay guys, river cross ulit. Wala na yung kita ko. Parang gusto ko din mag-picture pero sayang oras. Sorry boss. Sumingit ako.
abante ka pagpakyat, diba? Mas madali. River cross ulit. Let's go. Ang lalim guys, tutumba ako. Kamali ako. Unang tumba. Wala, gago. Tulak natin. Mali pala ako. Dapat pala dito sa sa gilid. Malalim pala sa gitna. Masyado ako na confident. Kalaban ko dito guys yung pagod. Mana yung clutch ko? Masyado na confident. Akala ko mababa lang. Malalim pala yung gitna. Dapat sinurvey ka muna. Nalo kong first time at mag-isa. Yun guys, matuto kayo sa akin. Enjoy, sulit. Tumumba nga po ako eh. Okay naman sir. Ingat po. So guys, ito yung problema ko. May tools naman ako, kaso di ko sure paano ibalik. Naiba yung alignment, pero thankfully hindi na putol. Napunta rito. Paano kaya to? Tapos yung air filter, tingnan ko siguro. Kung buksan ko siguro, tingnan ko kung may tubig. So ito guys, naaral ko siya. So kanina, ito, nakapasok to. Tapos napag-aralan ko parang ito lang yung naka-fix na part. Ginawa ko, tinanggal ko tong screw. Tapos natanggal ko na siya. Pwede ko na siyang laro-laruin para ibaba na ganyan. Tapos ikakabit ko na lang to. Yan mga tol, kita ko na lang, tamang higpit lang. Yan, okay na yan. Tignan nyo mga tol, meron naman kasing tulay. Tawid-tawid pa ako rito sa ilog. Gusto ko kasi nahirapan eh. Ito mga tol, buksan ko na rin siguro yung air filter ko. So itong air filter ko na to, K&N washable high airflow na air filter na to eh. Kay Sir Kanan IXG.
Tingnan ko kung kailangan pa bang check na rin natin. Ikutan lang natin yung motor natin. Tingnan natin kung may hindi tayo napansin na nasira. Ito buti natutupi na to. Kasi nung pagkatumba, naalalayan ko naman siya ng konti. Hiniga ako siya. Okay naman mga tol. Ayos. Sa totoo lang, medyo nag-iisip na ako kung tutuloy pa ako. Pero ayoko nang may pagsisiyan eh. Kunwari umuwi ako, paano kaya kung tinuloy ko to? Parang ganun. So itutuloy ko. Kinabahan ako kanina guys. Naka kill switch pala, hindi sumisindi. Hala ko may nagalaw ako doon. Mukhang di pa tapos yung problema ko guys. Mukhang may tubig sa tambucho. Yan guys, nag-idle na siya. Okay ka na kaya? Sana. Parang may problema ng konti dito sa ano ko, siguro sa tubig. Pero so far okay pa na, mamaandar naman. Okay kung paandarin lang, baka umayos na. Parang wala yung power. Ayan, ilog ulit. Pero parang mababaw lang. Mababaw ka lang ha. May trauma na lang konti. Ah! Utang ina, mga bato yan. Ang lalaki. Sanang hanap tayo ng mababaw na daan. Baka ma-scam na naman tayo dito. Mababaw ka lang ba? Sige na. Tawagin nyo na akong duwag pero ita-check ko muna. Problema pag natumba, magkakaroon ka ng konting trauma. Anong kaya naman. Kaya kumutumba, hindi matumba, okay lang yan. Alam nyo guys, problema ko kasi after nito, kung payagan pa ako ng asawa ko, siguro pag mag-isa, yung tipong kabisado ko, pag ganitong first time, siguro papasama na ako para hindi na siya mag-alala. Barin kasi mag-isa, ang saya. Ano, mamatay. Hindi ako tutumba. Ilog ulit. Malalim ka ba o mukha namang mababaw mga tol? Let's go. Sobrang hiwa-hiwalay ng mga bato dito. Sakit. Pahinga lang ako. Kailangan talaga may protective ka na underwear.
Medyo nauhaw ako guys. Hanap tayong tindahan. Dito ata tayo. River ulit. Saka kayo ba? Matakas na ba? 1D naman. Ito. Dito tayo dito. May tubig po ba kayo? Tubig pa doon, tubig. Tama ba? Baka na wrong turn ako. Baka pang enduro to. Sobrang mabato. May ibang daan ba? Nangyari kasi guys, huminto ako sa gitna. Nag-shift ako ng gear. Kasi nakasegunda ako, sabi ko baka mabitin ako. Kung nagdire-diretso ako, hindi ako tutumba. Nice battle. Saan kaya yung daan? Tingin sa malayo. Lagay ang chest sa harapan. Tumayo. Adventure kayong ganito. Nag-gym kayo. Pagod. Pagod yung kalaban. Sir. Nakita ko yung bata kanina. Ito. Doon kakadaan niya lang. Nakakabilib. Pumapasok siya sa eskwelahan, lalakad lang siya, ilang ilog yung tinatawid niya. So talagang maswerte pa tayo. Pero ipagdadasal ko siya sana maging successful siya sa buhay. Yari ako sa asawa ko guys, hindi na bumubukas tong camera. Nandito nga pala. Tapos di ba nalaglag ako sa tubig. Shit, dapat dito pala. Kasi nilagay ko rito para madaling kunin. Oh my god, sorry. Papagawa ko na lang. Sana magawa pa. May travel pa naman kami. Nawala sa isip ko. So guys, lesson learned.
Pag mga electronics, dito na lang sa dry bag. Uwi pa ba ako? Sobrang yari na ako. Laki ng mga bato, grabe. Tingin lang sa malayo. Minsan nakakalimutan ko kasi. Tingin lang sa malayo. Tumayo. Lagay ang bigat sa harapan. Lalaki ng mga bato. Ay, lalaki ng mga bato. Ang laki po nung Ayos naman? ang laki po nung bato. Ayos naman ang ano mo? Okay naman po. Wait lang, sir. Ay, tulungan ka na. Sabay yung sarap kayo, sir. Sige. Ano ba? Hindi na. At kakalsong mo sa Ay, sige sir, try kong panda rin. Try ko pong sakyan. Hindi naman kayo, Sir Evan. Okay naman. Sir, maraming salamat ah. Anong pangalan niyo, sir? Unoy. Nonoy, sir, thank you ah. Ayusin ko lang saglit to. Kaya mo ba? Kaya mo tayo. Sige po. Punta sana ako kinabuan eh. Ingat po, ingat po. Ito yung tama. Sira. Maganda mapalitan na to, Barkbuster na lang. Mas matibay. Lasado lang kasi ito eh. Palitan natin. Yun yung off-road guys. Pahirapan mo yung sarili mo tapos gagastos ka. Hindi, yung experience kasi. Sige guys, try kong ayusin to. Baka ibaba akong konti kasi pumipreno eh. Pumipreno dito. Ayan guys, inangat ko na lang muna para hindi siya gabal sa preno. O may preno ba sa likod? Ay, nakapreno pa din. Ay hindi, okay na pala. Ayan guys, mukhang lang naman yung tama. Sakto, papalitan ko na to eh, Barkbuster. So pinakakalaban ko guys yung pagod. Nung muna ako, tapos make sure na okay ako para tapusin. Nakapagpahinga ng maayos.
So yung kanina guys, sobrang lalaki kasi ng mga bato. Ginawa ko, umupo na lang ako tapos ginaid ko na lang ng paa ko. So siguro depende talaga sa terrain na dadaanan nyo kung tatayo kayo or uupo. Ito uphill, try ko tumayo tapos aabante ako para yung balance ba nasa harapan. Tapos titingin lang ako sa malayo. Subukan natin. Ito napapanood ko sa mga vlog to, ang galing. Tayo lang tayong konti guys, 13 minutes na lang daw. Let's go. Sobrang tarik, sobrang tarik mga tol. Medyo hindi ako nakapag-prepare. Naupo na lang ako guys, tapos ginaid ko na lang ng paa ko. Pahinga tayong konti. May problema ako eh. Itong bag ko na to, punta ng punta sa harapan. Kunwari nakatayo ako. Pag maupo na ako, nandito siya. So maganda, strap nyo, paka-strap nyo dito para hindi sagabal sa upuan. Yung mga pinagdaanan ko nga pala kanina guys, lahat yun first time ko. To be honest, medyo kinakabahan ako. Napapaisip ako, parang hindi lang day ride itong pinasok ko Tama ba itong pinasok ko? Parang ganun. Pero naisip ko din, what if matapos ako dito and makauwi na ako and all, may vlog ko na siya, makapagpahinga na ako, meron akong adventure na maikikwento. So siguro halimbawa nandito kayo sa senaryo currently, ganun na lang isipin nyo para hindi kayo panghinaan ng loob na masaya ko itong maikikwento sa mga kaibigan ko sa inyo. Ayan, 1.3 kilometers pa daw. Tingin lang sa malayo. Ay, shit. Tumama yung gilid ko. Oh, ganda. Simpleng pamumuhay. Taas na nitong Himalayan, pero minsan may tumatama pa rin na bato sa sobrang lalaki. Uphill. Steady na acceleration, clutch control and throttle, sabay tayo. Grabe itong mga trail na to. Tabol ko lang, buhangin eh, bato. Parang last na river cross na to. Umupo na lang ako kasi delikado. Uy! Aray. Umupo na lang ako. Medyo pagod na. Malapit na guys oh. Ipit ata ako. Dito na daw eh, parang maglalakad na lang ata. Tanong tayo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yung Kinabuan Falls po ba, tatawid pa po yung ilog na to? Paakyat po ba? Aakyat pa po ako dito. Tatawid ay may salong ahin. Sige po, salamat po. Thank you po.
Magandang hapon po. Kinabuan Falls po. Diretso po. Salamat po. Dito na ata yung paradahan. Walang tao eh. Siguro dito na yung pahingahan. Parang napanood ko sa mga vlog, parang magte-trek pa eh. Try kong check doon kung doon na yung papunta ng Kinabuan Falls. Iwan na lang muna natin yung motor dyan. Saan kaya yung papunta ng falls? Doon kaya. Trekking tayo ng konti. Medyo naririnig ko na yung hagos ng tubig. May trekking pa. Pagod na nga sa trail. Tama ba itong dinadaan ako? Grabe. Daan lang tayo. Uwi pa tayo. Makikita ko na yung falls. Grabe mga tol. Wala naman akong dalang pamalit. Wala naman akong extrang pantalon or underwear. Pero di ko mapigilang lumublob. Napakalamig, ang sarap. Yung pantalon ko naman from Grit, medyo mabilis naman tong matayo. Napakalamig ng tubig. Tapos solo ko yung lugar. Grabe. Solid. Napakalamig. Nakakawala ng pagod. Ginawa nila guys aesthetic ang lupit. Baka umahon na rin ako, hindi ko natupad yung pangako ko kay misis na tanghali umuwi. Nasira ko pa yung camera, nakailang tumba pa ako. Uwi pa ba ako? Hindi, joke lang. Mapapatawad naman ako nun. Thank you Lord sa blessing na to. Native po no? Hello. Okay guys, uwi na tayo. Sana safe naman yung maging biyahe ko pa uwi. Dasal lang konti dito. Bumili na ako ng maraming tubig. Tubig para sa matulungin. Buti na lang matulungin ako. So guys, may kalabaw. Hello. Takot ako. Naipit na naman ako. Lulubog ko na yung pako sa tubig para lang pag nalangan ako. Ibali ng dahan-dahan lang. Wow.
Alam niyo ba guys, isang maganda pang skill sa off-road is yung pag-wheelie, yung pagtaas ng gulong sa harapan. Kasi minsan sa off-road ganun dapat daw pag itatakel mo. Kaso di pa ako marunong nun. Ang alam ko, abante ka, sabay na pag-atras mo, sabay yung pag-clutch and power para umangat yung harapan. Sa future, sana matutunan natin. Grabe yung mga bato rito, sobrang lumot. Grabe ang dulas. Ang gulong ko stock tires lang. Slowly but surely na lang tayo. Kagandahan pag mag-isa ka, sarili mo yung pace kahit magpahinga ka na magpahinga. Pero kung mabait na may mga kasama mo, di ba? Hintayin ka naman. Sobrang mabato. Tingin lang sa malayo. Sarap tumayo. Dito ako natumba. So kung dumaan ulit para makonquer ko yung parang fear or trauma ng konti, daan-daan na lang. Yes, ang sarap sa pakiramdam. Huling river na to. Let's go! Guys, maraming salamat sa mga nanood hanggang sa dulo. Lalo pa nating pag-iigihan at lalo pa tayo magte-train. Pag-aaralan pa natin lahat ng pwedeng malaman sa off-road para mas mag-improve tayo. Enjoy lang ang buhay. So kung nagustuhan nyo yung video, malaking tulong na sa akin yung pag-like, pag-share, pag-subscribe para mas matuloy-tuloy ko yung paggawa ng mga ganitong content. So yun guys, RNL ADB, peace!